Kabanata 25, Tin Vo the Turn, Xian Wu Dizun. Dahil sa nangyari kay Yin Jiping, lalong hindi nasisiyahan siguro kay Sect Master Senior Brother. Marahil ay mayroon na rin siyang iniisip na tanggalin ito sa pwesto. Hindi lang siguro, pati ang ibang mga paksayon ay naghihintay na magkamali si Sect Master Senior Brother para samantalahin ang sitwasyon. Tunay na kasuklam-suklam, at ikaw ang magiging alas ni Sect Master Senior Brother laban sa kanila. Mabigat ang responsibilidad, kailangang itago ang kakayahan. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko na. Ha ha ha. Chu Junior Sister, bilisan mo. Hayaan mo akong makita ang dansheng ng ating Henggayu. Ang pangalan ng batang ito ay kasing lakas ng kulog sa aking pandinig. Ang taong ito ay ang Hallmaster ng ikasyam na sangay. Nagngangalang Xiaofeng. Sa wakas, nakita ko na rin ang tunay na tao. Haha, disipulong si Ye Chen. Nagbibigay pugay kay Xiao Martial Uncle. Hindi na kailangan ng maraming formalidad. Magaling, bata, narinig kong nilabanan mo pati ang banal na anak. Haha, napakagaling ng laban. Ang batang iyon ay hindi mabuting tao. Sige na, kung pupurihin mo pa siya. Lalo lang lalaki ang ulo ng batang ito. Hahaha, sige na, hindi na pupurihin. Hindi na pupurihin. Junior Sister, matagal na tayong hindi nagkakasama. Tara na't uminom ng alak. Naghanda na ako ng masarap na alak para sa inyo. Haha, sige. Siya nga si Ye Chen. Mukhang gwapo. Noon, tinalo niya ang Xuanling body sa paligsahan ng pagpipino ng tableta. Ginawaran ng titulong dansheng. Ang lakas pandigma ay hindi mas mababa sa UST na may 70% pagkakatugma. Pero ipinatapon dito. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng mga matatandang iyon. HMPH. Naipit siguro ang ulo sa pinto. Ang mga nangyari sa sekta. Narinig ko na. Lintik. Nakakainis talaga. Ye Martial Nephew. Manatili ka lang dito. Si Xiao Martial Uncle mo ang magpoprotekta sa iyo. Walang mangyayari. Salamat, Martial Uncle. Tara, tagay tayo ng isa. Ha ha ha. Ang dalawang batang ito. Hindi nagyayabang. Gusto ko iyan. Ang sekta ngayon ay hindi na tulad ng dati. Paulit-ulit tayong nanggulo sa konseho ng mga elder. Naging mahirap ang sitwasyon ni Sect Master Senior Brother. Hay, sa tingin ko, ang Henggayu ay ibang-iba na kaysa dati. Sa labas ay payapa, pero sa katotohanan, maraming lihim na alitan. Ang mga taong iyon, hindi sumasang-ayon. Huwag nang sabihing sumusuporta kay Sect Master Senior Brother. Kung hindi pa sila pagbibintangan ng pagrerebelde. Magaling na iyon. Kaya naman, ginamit ang dahilan ng pagpapatapon para dalhin si Ye Chen sa iyo. Dalhin ako rito. Hindi mali. Ang ikasyam na sangay natin. Kahit na pinakamahina ang lakas. Pero kung may mangangahas na galawin si Ye Chen, papatayin ko siya. Martial Uncle, nandito ka pa rin at umaarte sa harap ko. Ang ikasyam na sangay ang pinakamalakas. Hindi ba? Ang batang ito, dati disipulo ng Intelligence Pavilion ng Zhengyang Sect. Nag-imbestiga pa nga sa ikasyam na sangay. Ha, ha ha, kung gayon, marami ka sigurong alam na impormasyon tungkol sa lugar na ito. Ano? Kaunting buhok lang. Noon, isa lang akong maliit na hipon. Noon ay hipon, ngayon ay isang dragon. Si Qing Yun ngayon, marahil ay takot na. HMPH. Ang matandang iyon at si Yin Jiping ay iisang uri ng tao. Ang Zhengyang Sect, sa kamay niya, maaga o huli, ay mapapahamak. Oo nga pala, ang kanilang ninuno, mukhang may kaunting kaugnayan din sa ating ninuno. Ha ha ha, ang batang ito, napakamapagbiro magsalita. Halika, uminom tayo ng isa. Ha ha ha, sige lang. Cough. Ay, inako, napakaastig. Kung hindi pa ako makakatakas, siguradong bagsak na ako. May isang babaeng nagsasanay ng espada. Hindi kaya siya ang babaeng disipulong si Xiao Xiang na ginawa ng masama ni Yin Jiping? Siguro nga siya. Sino yan? Lumabas ka. Nagbibigay pugay kay Senior Sister. Ye Chen. Kilala ako ni Xiao Xiang Senior Sister. Nakita noon. Hehe, Senior Sister. Ang pagsasanay mo. Parang wala ka ng pakialam sa buhay. Kung ganyan, mapipinsala ang iyong pundasyon. Mula nang dalhin nila ako sa ikasyam na sangay. Nakalimutan ko na kung ano ang pagod. Kung ano ang sakit.
Ang galit kay Yin Jiping. Sinira mo ang isang babaeng nasa kasibulan ng kanyang kabataan. Ginawang puro galit na lang ang natitira sa kanyang buhay. Isang taong mapilit, konserbatibo, nagmamataas. Isang taong walang kinatatakutan, walang batas. Maaga o huli, magbabayad kayong lahat. Narinig kong nakipaglaban ka sa taong iyon. Nakakahiya, hindi sapat ang lakas. Hindi ko napatay ang asong iyon. Ikaw, ipinatapon ka rin. Maaaring sabihing ganoon. Ang ganitong sekta, tunay ngang nakakadismaya. Hindi lahat ng tao ay tulad nila. Si Sect Master Martial Uncle. Walang sandaling hindi niya gustong iganti kayo. Pakiusap, bigyan mo si Martial Uncle ng kaunting panahon. Naiintindihan ko. Ito ang ipinabibigay sa iyo ni Yulang Martial Uncle. Darating ang araw na maghihiganti tayo. Nagpasalamat si Xiao Xiang at napaiyak. Lahat tayo ay kailangang mabuhay ng mas mabuti. Kahit gaano kaliit ang pag-asa. Mayroon pa ring walang katapusang posibilidad. Ano ito? Umagang-umaga. Ano itong tinutulak-tulak ninyo? Narinig naming napakagaling mong makipaglaban. Ang ating mansyong ay gustong makipagsukatan sa iyo. Ay, lintik, ganyan pa. Hehe, sukat lang naman. Hehe, iyan ang pinakamagaling makipaglaban sa ikasyam na sangay. Si Mansyong. Ha ha ha, kailangan mong mag-ingat. Ha, Dan Sheng. Kapatid. Masyado namang malaki ito. Narinig kong napakagaling mong makipaglaban. Sakto, napakagaling ko rin makipaglaban. Sukatin natin ang ating lakas. Ayos lang ang laban, pero hanggang doon lang. At saka, kung sino ang matalo, hindi iiyak at tatawag ng nanay. Ha, ha ha, huwag ka lang umiyak. Ayos na. Hoy, saluhin mo ang isang espada ko. Lintik, hindi pa ako handa. Pero, ito ba ang tinatawag na patagang atake? Haha, patagang atake ng lola mo. Sino ba namang nagsabing hindi ka maghanda? Ang bigat naman ng kamay mo. Kuya, ang taong si Mansyong na iyon. Medyo kakaiba ang kanyang bloodline. Siya ay isang pulubing napulot ko sa isang sinaunang daan sa Yangguan maraming taon na ang nakalipas. Noon, ganito pa lang siya kataas. Parang hindi siya nabubusog. Kumakain. Diretso sa palanggana. Noong 10 taong gulang, mas matangkad pa sa akin. Ang kanyang katawan ang pinakamalakas sa mga kahenerasyon niya na nakita ko. Pinag-aralan ko iyon. Iyon ay hindi pa nagigising naman tribe bloodline. Ang lugar mo, tunay ngang maraming nakatagong talento. Mayroon pa palang ganyang sinaunang bloodline. Hehe, depende kung kanino ikukumpara. Kung ikukumpara kay Ye Chen. Parang laro lang ng bata. Hoy. Saluhin mo ang isang espada ko. Kayang makipagsabayan sa host na may 70% pagkakatugma sa Fengyan list ng Dakilang Chu. Napakahirap makahanap ng kalaban. Nagbanggaan ang 2 espada. Hindi man lang siya natinag. Ang bloodline na ito, medyo kakaiba. Ha, ha ha, sapat na ang lakas. Ang bloodline ng Man tribe. Sa 8 sinaunang lahi, nakakita na naman ng isang buhay. Nagpapatuloy pa rin sa paglalaban ang 2. Sa katawan ni Mansyong. Lumitaw ang simbolo ng Man tribe. Lumabas ka para sa akin. Lintik, ang lakas naman ito. Ginamit ni Ye Chen ang Xianglong Shibazang. Ibinagsak ni Mansyong ang kanyang espada sa lupa. At pagkatapos, 2 pulang gintong dragon ang nagbanggaan. Tunay ngang mula sa Man tribe. Sa Xianglong Intent Realm na nakita ko noon. Ang gumamit ng Xianglong ay isa ring taong matangkad ang katawan. Wow, hindi pa nagigising, parang pareho. Isa pa ulit, haha, ang sarap. Ngumiti rin si Ye Chen. Haha, cough, ay, oy, baliw na. Ito ay baliw na. Bumagsak si Mansyong. Ayoko na. Ito pa lang ang unang beses kong nakitang sumuko ng ganoon kadali si Xiong. Kahit hindi sumuko, wala nang magagawa. Si Ye Chen na iyon ay hindi ordinaryong disipulo. Tinalo ang Xuanling body. Nakipagsabayan sa host na may 70% pagkakatugma. Malamang na mananalo siya. Mas astig ka pa rin. Kayang talunin ang Xuanling body. Kayang makipagsabayan kay Yin Jiping. Hindi naman walang dahilan. Ha ha ha. Iyon ay dahil hindi pa nagigising ang iyong bloodline. Ikaw ang may pinakamalakas na katawan sa mga kahenerasyon mo na nakita ko. Pagkatapos magising ng bloodline, siguradong mas magiging astig pa. Sinasabi ko sa iyo,
Paano mo nalaman ang divine talent ng aking man-tribe? Ang bagay na ito. Mahabang kwento. Ano ang ibig mong sabihin? Ang bagay na ito, kailangang simulan noong kara-rating ko pa lang sa Henggayu. Oh, ang Dansheng. Marunong din palang magkwento. Tunay na isang talento. Kapatid, lintik, bakit kayo naparito? Namiss ka lang namin. Hihi. Maniniwala ako sa inyo. Kakaiba. Sinasabi ko sa iyo, Ye Chen. Ganyan ang pakikitungo nila sa iyo. Bakit ka pa nagtitiis na manatili sa Henggayu? Kalokohan. Nandito ako para magsanay. Huwag kang magkunwaring hanggal para linlangin kami. Lahat tayo ay magkakapatid. Sa apat nating pamilya. Kahit saang pamilya ka sumama. Mas mabuti kaysa sa lugar na ito na walang kwenta. Mas mabuti pang pumunta sa ating Kixi Palace. Maraming magagandang babae. Hindi mo na kailangang mag-alala sa paghahanap ng asawa. Hihihi. Ang galing mo talagang manamantala. Kahit tawagin pang Hao Tian Chenye o Ye Chen. Ang batang ito ba ay kulang sa asawa? Mas naiintindihan mo pa rin ako. Huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo na ng diretso. Ang mga dapat sabihin. Nasabi na naming lahat, kung ano ang pipiliin mo. Hindi ka namin pipilitin. Pumayag ka man o hindi. Magkakapatid pa rin tayo. Ang mabuting hangarin ninyo, mga kapatid. Si Ye Chen ay itatatak sa aking puso. Ngunit ito ang aking tahanan. Lintik. Alam ko na, ang batang ito, hindi talaga kumakain ng asin at suka. Sa pagkakataong ito, malala na. Pagbalik, siguradong mabubugbog ako. Lintik. Pareho tayo ng pananaw. Pareho tayo ng pananaw. Sinasabi ko sa iyo, kumain muna tayo bago umalis. Kakain ng tae. Pagkatapos kumain, pagbalik, mabubugbog din hanggang masuka. Napabuntong hininga si Ye Chen. Nakaalis na kayong lahat. Bakit ka bumalik? Natatakot ka bang makita ako? Hindi ka ba naman pumunta para sirain ang relasyon? Hindi ko itatago sa iyo. Kapatid Ye, ganoon nga, ngunit alam kong imposible ito. Ngunit ang utos ng pamilya. Hindi ko maaaring hindi sundin. Ituring mo na lang na bumisita ako sa isang matandang kaibigan. Ganito tama, mas malinaw pa rin ang isip mo. Bata, tagay. Pag-akyat ko sa bundok, nakita ko ang isang babaeng disipulo. Sa noo niya ay may nakaukit na salitang galit. Alam mo ba? Alam ko. Bakit? Nagustuhan mo na siya? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nagtataka lang ako. Anong klaseng galit iyon na kaya niyang sirain ang sarili niyang mukha? Hindi mo na kailangang sabihin. Sa madaling salita, kung wala kang intensyon sa kanya, huwag mo siyang aasarin. Kung aasarin mo siya, kailangan mong pasanin ang kanyang galit. Lalo pang nagiging hindi ka panipaniwala. Ye Chen, munting kaibigan. Sa wakas, natagpuan na kita. Pati siya, dumating na. Si Ye Chen, nagbibigay pugay sa dalawang senior. Ye Chen, munting kaibigan. Ang pagtatago mo, nahirapan talaga kami. Oo nga, Hao Tian Chenye, ang banal sa larangan ng Paildores. Piniga ko ang utak ko. Hindi ko talaga inaasahang ikaw pala iyon. Dalawang senior. Hindi naman siguro kayo naparito mula sa malayo para purihin lang ako. Ano? Naparito kami para sirain ang relasyon. Ye Chen, kung sasama ka sa pamilyang Shangguan, walang sino mang mang-aapi sa iyo. Sa halip, mas mabuti kaysa sa pananatili mo sa Henggayu sect. Hindi ako pupunta. Natatakot akong bugbugin ako ng tatay niya. Huwag mo laging gamitin ang linyang iyan para biruin ako. Seryoso akong nakikipag-usap sa iyo. Hayaan mo akong pag-isipan. Pag-isipan pa? Anong kalokohan? Huwag ka nang magsalita pa. Ngayon, sumama ka kay Lolo. Sa hinaharap, poprotektahan kita. Matandang Zug. Nagbibigay pugay kay Zug Sr. Kayong dalawa, umuwi na kayo. Wala na kayong kinalaman dito. Ang sulok na ito, ako na ang si Sira. Nang marinig ito ng dalawang tagapamilyang Shangguan. Tanging buntong hininga na lang ang nagawa. Bata, bilisin mo. Ayusin mo ang mga gamit mo. Sumama ka sa akin. Bawasan mo ang pananatili sa Henggayu sect. Baka mainis ka lang hanggang mamatay. Pati ang pagsira sa relasyon. Ganyan ka astig. Wala tayong magagawa. Sino ba namang nagsabing dominante ako? Ang sulok na ito, kung ako ang si Sira, mas madaling pag-usapan. Kung hindi ako ang si Sira,
Gagawin kong agawan. Zugyu, nasa 800 milya pa lang ako. Naririnig ko na ang hininga mo. Sinasabi ko na nga ba? Kayong dalawang matanda, hindi kayo nananatili sa Dansheng. Pumunta pa kayo rito para makisaya. Ang sinabi mong iyan, hindi tama. Si Ye Chen ay Dansheng na mismong iginawad ng kaluluwa ni Danzu. At isa pa siyang honorary disciple ng Dansheng. Ang pagpunta namin dito ay natural lang. Nakababatang si Ye Chen. Nagbibigay pugay sa dalawang senior. Pati ako. Hihihi. Inalis ang maskara. Tunay ngang gwapo pa rin. Sina Baiyo at Yuer ay nagulat nang marinig ito. Pati si Zuan-no ay natahimik. Kapatid na Ye Chen. Niloko mo ako. Nahirapan talaga ako. Ha? Noon, wala nang ibang paraan. Sinasabi ko sa iyo, junior sister, ang disipulong ito. Kaya ba niyang tumayo? Kung ayaw niya, kahit si Tian Wang Laozi pa ang dumating. Hindi siya madadala. Huwag mong kalimutan. Nariyan pa ang Panginoon ng Dansheng. Ang Dansheng na mismong iginawad ng kaluluwa ni Danzu. Paano siya pinaalis? Ako. Talagang hindi ko na matiis pa. Munting kaibigan, sumama ka sa amin pabalik sa Dansheng. Oo nga, sumama ka sa amin pabalik sa Dansheng. Salamat sa inyong paghikayat, mga senior. Ngunit sa ngayon, ayoko pang umalis sa Henggayu. Pati ang Dansheng. Tinanggihan niya. Ano ba talaga ang iniisip niya? Pati ilang maliliit na sekta. Sumusubok na rin ng kanilang swerte. Sa tingin ko, dapat kong hilahin si Guro dito para makita niya. Para makita ni Guro kung gaano kaakit sa buong dakilang Cho ang disipulong hindi niya kinikilala. Sa tingin mo ba hindi alam ni Guro kung gaano kalaki ang potensyal ni Ye Chen? Ngunit hindi matanggap ni Guro ang paghamon natin sa kanyang kapangyarihan. Kahit alam niyang mali, hindi siya magbabago. Dahil sa tingin niya, siya ang tama. Bakit kailangang ganito? Bilang ninuno ng isang paksayon. Ang paggawa nito. Hindi ba't pinipilit ang sekta na magrebelde? Para kay Guro, ang kanyang sukdulang kapangyarihan ay mas mataas pa kaysa sa interes ng sekta. Si Ye Chen at si Sect Master Senior Brother. Halatang nasa iisang panig na. Ang pang-aapi ng grupo ni Guro kay Ye Chen ay pang-aapi rin kay Sect Master Senior Brother. Kung mananatili pa si Ye Chen sa Henggayu, lalo lang titindi ang sitwasyon. Itutulak ang alitan sa sukdulen. Hindi pakialam ni Guro ang muling pag-aayos ng sitwasyon sa pagitan ng mga paksayon ng Henggayu. Sa huli, ito pa rin ang mundo kung saan ang malalakas ang nagtatakda ng mga patakaran. Tama, si Kuya, hindi pa rin sapat ang lakas. Kung siya ay isang quasi-heaven realm expert, marahil ay walang sino mang mangangahas na apihin siya. Sect Master Martial Uncle, pinahirapan mo ako ng husto. 3 beses ko nang tinanggihan si Senior Danshen. Iyon si Danshen. Napakalakas ng kanyang panghikayat. Pakiramdam ko, malaki ang posibilidad na aiban ako ng Dansheng. Napabuntong hininga si Danshen. Kapatid na Ye Chen, bakit hindi ka sumama sa amin? Mayroon akong sariling responsibilidad. Sana'y maintindihan mo. Luoshi, bigyan mo si Ye Chen ng kaunting panahon. Munting kaibigan, kapag nakapagpasya ka na, pumunta ka sa Dansheng at hanapin ako. Ang pintuan ng Dansheng ay laging bukas para sa iyo. Salamat, Senior. Nakaalis na silang lahat. Bakit ka pa bumalik? Ako, gusto kong manatili rito ng ilang araw. Bakit? Talaga bang tinitingnan kita? Panandali ang bugso lang ba ng damdamin o seryoso ka talaga? Cough. Marami na akong nakilalang babae. Pero hindi may kukumpara sa pakiramdam na nagpapabilis ng tibok ng puso ko na ibinibigay niya sa akin. Kung gayon, matatanggap mo ba ang nakaraan niya? Oo naman. Siyempre, oo naman. Hindi mo kailangang magbigay ng desisyon agad. Kung si senior sister ay hindi na birhen. Paano na, bilang batang Panginoon ng pamilyang Ling? Magiging patriyarka ng pamilyang Ling sa hinaharap. Matatanggap mo ba? Ano ang ibig mong sabihin dyan? Sa tingin mo ba'y nagpupursigi siyang magsanay para saan? Hindi nag-aatubiling iukit ang salitang galit sa kanyang mukha para saan. Ngayon, sasabihin ko sa iyo, si senior sister ang unang babaeng ginawa ng masama ng host ng Henggayu. Sa isang madilim na gabi, walang tulong, nawala ang kanyang puri. Ngayon, matatanggap mo pa rin ba?
Ang gabi ay maliwanag dahil sa mga bituin. Tulad ng dati, ang hayop na si Yin Jiping ay nagsasanay. Ha ha ha, ang ganitong dumadaloy na lakas. Napakasarap, naguulat sa banal na anak. Naayos na lahat, naayos na lahat, noong araw na iyon. Darating ang mga eksperto mula sa 3 sekta ng Timog Chu. Ang pamilyang Wang ng Hilagang Chuan. At ang pamilyang Qi ng Timog na Hangganan. Bukod dito, nag-abiso rin tayo sa maraming Wandering Cultivators. Napakabuti, napakabuti, Ye Chen. Ang malaking palabas na ito. Tiyak na magugustuhan mo. Nakapag-isip ka na ba? Tatanggapin o hindi tatanggapin? Tinatanong kita. Sabihin mo sa akin. Sumigaw ng malakas si Ling Xiao. Tinatanggap ko. Haha, napakabuti. Napakabuti. Sinasabi ko na nga ba? Hindi masama ang aking paningin. Kung kanina, sinabi kong hindi ko kaya. Hindi kaya itinapon mo na ako sa labas. HMPH. Malamang na mapipilayan ka. Ganoon kalala. Hay, ang lalaki. Kapag ang babaeng gusto niya ay nadungisan. Sa isang iglap, hindi matanggap. Normal lang iyon. Ngunit kung pagkatapos huminahon ay hindi pa rin matanggap. Kung gayon, kailangang sabihin. HMPH. Ang bagay na ito ang unang beses kong gustong ligawan si senior sister. Kailangang handa ang aking isip. Siya ngayon, puro galit lang ang nasa isip. Napakamarupok ng kanyang kaluluwa. Ang pagtulong sa kanya na makalabas sa kadiliman ay hindi madaling bagay. Mayroon ka bang paraan? Sa totoo lang, ang isip ko ngayon ay napakagulo. Tandaan mo ang 3 puntos. Tiyak na magtatagumpay ito. Una, tiyaga. Pangalawa, walang hiya. Pangatlo, tiyaga at walang hiya. Bakit? Haha. Ang tiyaga at walang hiya ay pwede na. Iyan ang pangunahing bagay. Tandaan mo. Ha, lolo. Ang kaibigang dawista na ito. Ako si Xiaoling. Baka hindi ako libre. Pilit na ngumiti si Ling Xiao. HMM. Ako ay mula sa Hilagang Chu. Narinig ko na ang Henggayu sect ay mayroong, gusto ko lang makipagkaibigan sa kanya. Wala akong ibang intensyon. Walang gana. Mahirap itong kaso. Talagang hindi nagbibigay ng pagkakataon. Hao Tian Daoist friend. Dito na nga. Hao Tian Daoist friend. Hindi kaya dumating na ang pamilyang Hao Tian para singilin. Ye Chen. Bilisan mo. Lumapit ka rito. Nakababatang si Ye Chen. Nagbibigay pugay kay Hao Tian Sr. Mabuti, mabuti, mabuti. Chen Ye, nandito kami para sunduin ka. Hehe, ama, buong araw kang nami-miss ni kapatid. Sumama ka na sa aming umuwi. Hao Tian Sr. Hua si Sr. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Noon, para itago ang aking pagkakakilanlan. Basta na lang ako gumawa ng pangalang Hao Tian Chen Ye. Nagdulot ito ng gulo sa inyo. Senior, tunay kong ikinalulungkot. Chen Ye, kasalanan ni ama sa iyo at sa iyong ina. Alam ni ama na mali siya. Oo nga, Chen Ye, alam kong mahihirapan kang tanggapin kami agad. Pero lahat ay magiging maayos. Sumama ka na sa aming umuwi. Isama mo na rin ang iyong ina pabalik sa pamilyang Hao Tian. Langit at lupa ang saksi. Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Si Hao Tian Chen Ye ay gawa-gawa ko lang. Chen Ye, nasaan ang iyong ina? Ako, hindi ko na matandaan. Huwag mo akong lokohin. Hindi mo matandaan ang iyong ina. Bakit mo natatandaan ang pamilyang Hao Tian? Tiyak na sinabi sa iyo ng iyong ina. Ako, talagang hindi ko kayo niloloko. Ang pangalan ko talaga ay gawa-gawa ko lang. Hindi ako mula sa pamilyang Hao Tian ninyo. Hay, anak, kung magpupumilit kang magsabi ng ganyan. Isang salamin ang lumitaw. Kung tayo ba ay mag-ama o hindi. Malalaman sa pagsusuri. Ano ito? Chenkun Rui Mirror. Ang magical artifact na ito. Nasa pamilyang Hao Tian pala. Magpatak ka ng isang patak ng iyong dugo sa salamin. Kung tayo ay mag-ama, magliliwanag ito. Kung hindi tayo mag-ama, hindi ito magliliwanag. Guro, mapagkakatiwalaan ba ito? Ang Chenkun Rui Mirror ay hindi ordinaryong bagay. Huwag kang mag-alala, Senior. Kung ang resulta ay hindi tulad ng inaasahan ninyo, patawarin ninyo ako sa aking kalapastanganan. Tayo ay iisang pamilya. Paano kita masisisi? Natatakot lang akong mabibigo ka. Senior, natahimik si Hao Tian Zuwenjen. Pati na rin ang mga nasa paligid. Cough, cough, talagang paumanhin.
Hindi ba? Hi, Hao Tian Daoist friend. Noon, si Ye Chen ay masyadong makulit. Ako, sa ngalan ng aking disipulo, ay humihingi ng paumanhin sa inyo sa aming kalapastanganan. Ito ba talaga ang anak ko? Pati ang batang si Ye Chen ay nagulat. Aking Yeya, hindi ako naniniwala, kahit maniwala ka o hindi. Ito ang katotohanan. Hindi na kailangang pagtalunan pa. Anak, sumama ka kay ama. Umuwi na tayo. Itinulak ni Ye Chen ang kamay ni Zhu Wenjin. Ako ay may apelyidong Ye. Ang pangalan ko ay Ye Chen. Ako ay disipulo ni Chu Zuaner. Disipulo ng Henggayu sect. Wala akong anumang kaugnayan sa pamilyang Hao Tian. Kahit na, Yeya, aking anak, tumigil ka. Huwag kang lalapit. Kasalanan ni ama. Kasalanan ni ama sa iyo. Kasalanan sa iyong ina. Bigyan mo si ama ng pagkakataong bumawi. Pwede ba? Sinabi ko na, wala akong kaugnayan sa inyong pamilyang Hao Tian. Bumalik ang mga alaala, malamig na taglamig, malungkot, tahol ng aso. Ang batang si Ye Chen ay hinahabol ng aso. Nang maalala ang nakaraan, napaiyak ang batang si Ye Chen. Yeya, ang pangalan ko ay Ye Chen. Yeya, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang iyong ina? Wala akong ama, wala akong ina. Sa Taiyang Zuan sect sa mga sandaling ito. Hindi naman siguro ganoon kaswerte. Ano? Mag-ingat ka sa paglakad. Hindi na kita ihahatid. HMPH. Gumawa lang ng isang pangalan. Pwede nang tumugma, ang pagkakataong ito. Masyado namang swerte para maging hindi ka panipaniwala. Ngumiti si Dong Huang Taishin. Haha, sinasabi ko sa iyo, huwag mo muna akong paalisin. Hayaan mo akong magsalita. Itinulak ni Ye Chen si Ling Xiao palabas. Ye Chen, bastos ka. Yeya, paano ko matutulungan kang patawarin ako? Bakit mo sa akin ibinubunton ang galit mo? Cough. Ayos ka lang ba? Hindi, ayos lang ako. Nang makita si Xiao Xiang, nagbago ng 180 degrees. Ay, ang batang iyon. Ang bigat ng kamay. Nabali ang buto ko. Naputol ang litid. Hindi ako makatayo. Ito ang spirit pill para sa paghilom ng buto at pag-aayos ng litid. Gamitin mo. Salamat. Ang ataking iyon ni Ye Chen. Talagang nakatulong sa akin. Ang galing nito. Hihihi. Unang hakbang. Tagumpay. Tiyaga at walang hiya. Hihihi. Si Ye Chen ay nag-iipon ng enerhiya. Nag-level up sa Zhengyang Realm ikalawang antas. Hi, Long Ye. May itatanong ako sa iyo. Sabihin mo. Iyon bang Tai Shudong na ginamit ni Yin Jiping, hindi ko lang isang beses ginamit ang Six Paths Immortal Eye para suriin. Pero hindi ko pa rin maintindihan. Iyan ang bagsik ng Tai Shudong. Kumukonekta ito sa isang hindi kilalang larangan. At ang hindi kilalang larangang iyon, tinatawag nating black hole space. Ang black hole space ay isang mundo na walang katapusan. Napakadilim. Kapag nahigop ka sa loob, halos walang posibilidad na makaligtas. Dahil hindi mo talaga mahahanap ang direksyon. Hindi mo talaga malalaman kung paano lumabas. Maliligaw ka sa loob hanggang sa maubos ang huling patak ng iyong dugo dahil sa paglipas ng panahon. Black hole space. Ang tunay na kahanga-hanga sa Tai Shudong ay kung sapat ang taas ng kultibasyon. Maaaring ipatawag ang isang napakalaking black hole space na kayang takpan ang langit. Kahit ang buong langit at lupa ay lamunin. Hindi imposible. Kung gayon, paano ba talaga masasanay ang lihim na pamamaraang ito? Ito ay isa sa 9 na dakilang immortal arts ng lahi ng sinaunang dragon ancestor. Sa tingin mo ba'y kung gusto mong matutunan? Matututunan mo agad. At saka, may kinalaman ito sa black hole space. Kung makokontrol mo, mabuti. Kung hindi mo makokontrol, ikaw mismo ang magbabayad. Kung gayon, bakit si Yin Jiping, sa napakaikling panahon, ay nasanay ang Tai Shudong? At saka, sa tingin ko, ang paggamit niya nito ay hindi basta-basta sanay. Ano bang alam mo? Nangangahas siyang gamitin ang Tai Shudong dahil ang sinaunang Dragon Ancestor Soul sa kanyang katawan ang tumutulong sa kanya na patatagin ang black hole space. Ngunit kahit ang sinaunang Dragon Ancestor, kaya lang niyang panatilihin ang Tai Shudong na kasing laki lang ng palad. Kung mas malaki pa roon, hindi na kaya, ganoon pala iyon. Matandang dragon, pahiram muna ng kaunting dragon soul power. Gusto kong subukan.
Natatakot ako sa iyo. Masyadong malakas ang selyo. Kaya ko lang mag-ipon ng isang hibla ng Dragon Soul Power. Sapat na siguro iyan para sa iyo. Sige, naiintindihan ko na. Nag-ipon ng enerhiya ang batang si Ye Chen. Pagkatapos ay sumigaw ng malakas. Oh, isang daloy ng enerhiya ang naipon. Lumipad patungo kay Ye Chen. Tumama ng diretso sa kanyang mata. Anong nangyari? Immortal Eye Heavenly daw. Bukas. Dumyugo ang mata ni Ye Chen. Lumitaw ang isang black hole space. Pagkatapos ay nahigop ang tasa ng tsaa. Ay, lintik. Isang immortal eye lang. Walang bloodline ng immortal tribe. Pero nagbukas ng immortal eye heavenly daw. Natigilan si Ye Chen. Bumagsak siya sa lupa. Noon, kahit ang 9 Desolations Heavenly King ng immortal tribe ay hindi nagising ang immortal eye heavenly daw. Ang batang ito, paano niya nagawa ito? Nagbukas siya ng ganoong klaseng heaven-defying divine ability. Kinaumagahan. Magandang umaga. Dalagang Xiao Siyang. Ito ang tableta. Ibinabalik ko sa iyo. Hindi ko kailangan. Hindi pwede. Ganyan ako. Kung ano ang hiniram sa akin ng iba. Tiyak na ibabalik ko. Ilagay mo na lang dyan. Maaari ka nang umalis. Sige. Dalagang Xiao Siyang. Baka gusto mong magpahinga muna sandali. Mag-usap tayo. Uulitin ko ulit, wala akong panahong sayangin sa iyo. Pakiusap, huwag mo nang guluhin ang aking pagsasanay. Kung ganyan ka magsanay, hinding-hindi mo matatalo ang host na may 70% pagkakatugma. Manahimik ka, umalis ka na, ayoko nang makita ka pa. Hay, kung gayon, labanan mo ako. Ako mismo ang isa sa iyong mga target. Kung kahit ako ay hindi mo matalo. Lalo na ang host na may 70% pagkakatugma. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi kita inaawaan. Gusto ko lang patayin ang bastos na iyon. Tulungan kang maghayganti sa kanya. Ang espada ni Xiao Siyang ay tumama sa dibdib ni Ling Xiao. Napaiyak siya. Natigilan. Bata, sinwerte ka. Nagbukas ka ng Immortal Eye Heavenly daw. Immortal Eye Heavenly daw. Iyon ba ang vortex kagabi? Tama. Ang vortex na iyon ang Immortal Eye Heavenly daw. Iyon ang divine talent ng Six Paths Immortal Eye. Hindi ito forbidden art, ngunit sa ilang aspeto, mas dominante pa kaysa sa iyong Amaterasu. HMPH. Bakit pakiramdam ko? Ang Immortal Eye Heavenly daw na iyon ay medyo kamukha ng Tai Shudong. Hay, sa gitna, parehong may black hole. Kung hindi ako nagkakamali, ang lugar na kinokonekta ng black hole na iyon ay ang black hole space. Sa unang tingin, magkamukha nga. Ang black hole sa gitna ng vortex ay parehong kumukonekta sa black hole space. Ngunit ang paggamit ng lihim na pamamaraang Tai Shudong ay nangangailangan ng Dragon Soul Power. At saka, napakadelikado. Ngunit ang iyong Immortal Eye Heavenly daw. Nauubos lang ang eye power ng Immortal Eye at ang iyong sariling Essence Chi. Napakaliit ng panganib. Hahaha. Ang asong si Yin Jiping na iyon. Malapit ng malasuan. HMPH. Ang ganyang astig na divine talent. Paano nagising? Siguro may kinalaman sa Dragon Soul Power. Noon, kinokontrol mo ang Dragon Soul Power. Ginagamit ang Tai Shudong. Lumayas ka na. Ito ay swerte lang. Hindi naman maaaring laging swertehin ng ganito. Haha. At saka, ako ngayon ay nasa selyadong estado. Alam mo ba kung gaano kahirap mag-ipon ng isang hibla ng Dragon Soul Power na iyon? Kung gusto mo ng Dragon Soul Power, bilisan mong iligtas ako. Sige. Tiyak na ililigtas kita. Huwag kang magmadali. Ye Chen, lumabas ka. Samahan mo akong mamasyal. Opo, guro. Nakaalis na sila. Ito ang Patriarch's Command Token na ipinabibigay sa iyo ni Hao Tian Zuwenjen. Gamit ang command token na ito, maaari kang makatanggap ng Patriarch level treatment sa anumang sangay ng pamilyang Hao Tian. Hindi ko kailangan. Itago mo na lang ang mga hindi masasayang bagay. Huwag mo nang alalahanin pa. Kung kailan mo gustong pumunta sa pamilyang Hao Tian para tingnan. Pumunta ka. Kung ayaw mong pumunta, hindi rin kita pipilitin. Hihihi. Ang linyang ito, gusto kong marinig. Sina Ling Xiao at Xiao Siyang ay nagsasanay ng espada. Ang dalawang ito, bakit ganyan? Ano naman ang maaaring mangyari? Ang batang Panginoon ng pamilyang Ling. Nagustuhan si Xiao Siyang senior sister. Iyon lang.
Kung gayon. Alam ba niya ang tungkol kay Xiao Xiang sa Henggayu? Siyempre, alam niya. Ang batang ito, isang taong karapat-dapat pagtiwalaan. Ang damdamin ng tao, tunay ngang kakaiba. Ang tadhana, kapag dumating, kahit pigilan, hindi mapipigilan. Kapag nasa pinakamababang punto ng buhay, makakilala ng isang taong mapagmahal tulad ni Ling Xiao. Ang langit ay hindi pa rin naging malupit kay Xiao Xiang. Unti-unti nang dumidilim ang langit. Si Xian ay mahimbing na natutulog. May nagbukas ng pinto. Iyon ay ang hayop na si Yin Jiping. Haha, Ye Chen. Ang babaeng disipulong ito. Napakakaibig-ibig. Nagsisimula na ang magandang palabas. Handa ka na ba? Bukas ay Mid-Autumn Festival. Anong regalo ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo. Napakayaman ko na ngayon. Kahit ano, mabibili ko para sa iyo. Haha, gusto ko ang buwan sa langit. Pwede ba iyon? Pitasin mo para sa akin. Cough. Hindi ba't masyadong mataas yan? Ang galing ng disipulo mo. Tumingin ng masama si Ye Chen. Ano ang tinitingin-tingin mo dyan? Iyon ay ang Xuanling body. Nakita mo na rin. Sa Dan Cheng. Siya nga ang nag-anyaya sa aking uminom ng alak. Kaya lang ako gumawa-gawa ng isang pamilyang Hautian. Kaya nagkaroon ng mga problema pagkatapos noon. Nangangahas kang mag-isang pumunta sa ikasyam na sangay ng Henggayu. Hindi ka ba natatakot na mapuksa? Kikilos ka ba? Kung gayon, ikaw naman. Kaya ko siyang talunin. Ngunit kung gusto niyang tumakas, hindi ko rin mapipigilan. At saka, ang kinamumuhian ko ay hindi siya, kundi ang mga tulad ni Cheng Kun at Wu Changqing. Naisip mo na ba na ang Henggayu at Zhengyang ay maaga o huli? Magkakaroon ng isang laban. Ang lakas ng Xuanling body. Ilang tao sa Henggayu ang mamamatay. Sa digmaan, walang pakialam kung kayo ba ay may galit sa isa't isa o hindi. Kung magkaibigan ba o hindi. Magkaiba ang paninindigan. Nakatadhana na sa hinaharap. Magkikita kayo sa larangan ng digmaan. Hindi ka pa nakaranas ng digmaan. Hindi mo alam ang kalupitan ng digmaan. Sa harap ng bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Ang kabaitan ngayon ay walang halaga. Mukhang ngayon, tiyak na gusto mo siyang patayin. Ano? Kung gayon, pipigilan mo ba ako? Kung gayon, hayaan mo akong pumunta. Pumasok si Ye Chen sa loob. Kapatid na Ji, talagang may hilig ka. Lumingon si Ning Shuang. Dapat ba kitang tawaging Hautian Chen Ye o Ye Chen? Dapat ba kitang tawaging Ji Wachen o Ji Ning Shuang? Matagal mo nang alam na ako iyon. Anumang pagtatakip, sa harap ng Immortal Eye, ay walang silbi. Kung gayon, ang nangyari sa Dancheng. Pareho tayong magaling umarte, hindi ba? Haha, akala ko'y ako ang manlalaro ng chess. Hindi ko inaasahang mula simula hanggang wakas. Isa lang pala akong pyesa sa laro. Ang lakas ng loob mo. Mag-isang tumakbo sa ikasyam na sangay ng Henggayu. Naghahanap ng kamatayan. Ha, napadaan lang ako. Kung nakarating ka na, huwag ka nang umalis pa. Si Cheng Kun, kayang pumatay sa amin. Ako rin. Kaya kitang patayin. Galit na galit ka ba sa akin? Hindi ako galit sa iyo. Magkaiba lang tayo ng paninindigan. Kung palalayain kita ngayon, bukas, hindi ko alam kung ilang tao sa Henggayu ang mamamatay sa iyong mga kamay. Kung walang magkasalungat na paninindigan, papatayin mo ba ako? Bakit pakiramdam ko? Kakaiba, walang anumang senyales ng labanan. Ang taong ito, kapag mas nagpapakita siyang walang nangyayari, mas nakakatakot, parang isang mabangis na hayop na madyay gising. Parang ang katahimikan bago ang bagyo. Pakiramdam ko, hindi ko kayang kumilos. Pagkatapos ng lahat, noon, ganoon ang aming relasyon. HMPH. Tama, ang masamang taong ito, dapat ako na ang gumawa. Anong nangyari? Bakit sinabing laban? Laban na agad? Lintik, hindi maganda. Nagulat sina Ling Xiao at Chu Zuaner. Pagkatapos ng usok, itinutok ni Ye Chen ang espada kay Ning Shuang. Humihingal siyang tumingin kay Ye Chen. Ang batang si Ye Chen naman ay humihingal. Pagkatapos, si Ning Shuang ay naging isang kulay rosas na usok at lumipad palayo. Banal na babae, tara na, hindi dapat tayo magtagal dito. Napabuntong hininga si Ning Shuang at umalis. Hoy, sinasabi ko sa iyo, bago pumasok, hindi ba marunong kumatok? May nagpapabigay sa iyo. Oy,
Ang bilis mo namang tumakbo. Para saan? Pupunta ako para kumuha ng almusal para kay Xiao Xiang. Ha ha ha. Ang ulo. Mas mahalaga ang babae kaysa kaibigan. Ano ito? Nang tumingala, nakita niyang nakagapos si Xian. Sumigaw ng malakas si Ye Chen ng pangalan ni Xian. Ye Chen, kung gusto mong iligtas ang iyong disipulo, pumunta ka sa lupain ng Chilo ng kaharian ng Yan. Tandaan mo, pumunta kang mag-isa. Ha ha ha. Napakagaling. Hayop na si Yin Jiping. Ang batang si Ye Chen na ito. Anong nangyari? Nagmamadaling sumugod palabas. Ang itsura ni Ye Junior Brother. Napakahirap basahin. Mas mabuting sabihin kay Chu Marshall Uncle. Nangangahas kang dukutin si Xian. Papatayin kita. Ha ha ha. Huwag kang magmadali. Malapit nang dumating ang guru mo. Umiiyak si Xian. Huhuho. Yin Jiping. Bilisan mo. Pakawalan mo siya. Ha ha. Dumating ka na. Nakarating na ako. Pakawalan mo si Xian. HMPH. HMPH. Munting dalaga. Napakakaibig-ibig. Alisin mo ang marumi mong kamay. Ulitin mo pa ang sinabi mo. Tingnan natin. Ikaw, huwag kang gumawa ng kalokohan. Haha, mayroon bang nagmamakaawa na nakatayo? Lumuhad si Ye Chen. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakawalan mo si Xian. Ngumiti si Yin Jiping. Haha, Ye Chen. Mayroon ka rin palang araw na ganito. Ha, para kang aso. Ha ha ha. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakawalan mo si Xian. Madaling sabihin. Madaling sabihin. Haha, munting dalaga. Huwag ka nang umiyak pa. Magpaalam ka na sa iyong guro. Napaluha si Ye Chen. Tinawag ang pangalan ni Xian. Ang munting dalaga ay pinatay ng hayop. Nagalit ng husto si Ye Chen. Ha ha ha. Ang pakikipaglaban sa akin. Iyan ang kahihinatnan. Nagsisisi ka na ba? Ha, Ye Chen. Sumugod si Ye Chen mula sa itaas. Tumama ng diretso sa hayop na si Jiping. Tumalsik ng malayo ang hayop. Ngumiti si Xian. Xian, huwag kang magsalita, ililigtas ka ni Guro. Guro, nandito si Guro. Xian, hindi ako nagsisisi sa pagtahak sa landas na ito. Ipinikit ni Xian ang kanyang mga mata. Hindi, Xian, Guro, hindi ko naprotektahan ng mabuti. Hayop ka. Cough, Guro, paumanhin. Hay, masakit ba sa puso? Ha ha ha, hayop ka. Nagising ang Madao bloodline ni Ye Chen. Sumigaw si Ye Chen sa sakit. Papatayin kita. HMPH. Ikaw lang ba? Baliw na umatake si Ye Chen. Ang hayop naman ay tumatakbo habang tumatawa. Papatayin kita. Papatayin kita. Ginamit ni Ye Chen ang Xianglong Shibazang. Nagsimulang sumigaw ang hayop. Saklolo. Si Ye Chen. Naging demonyo na. Saklolo. Si Ye Chen. Naging demonyo na. Si Ye Chen. Naging demonyo na. Saklolo. Si Ye Chen. Naging demonyo na. Mga cultivators ng matuwid na landas. Magtipon tayo agad para puksain ang demonyo. Si Ye Chen. Si Ye Chen ng Henggayu sect. Si Ye Chen. Naging demonyo. Hindi sumunod sa matuwid na landas. Sumapi sa demonyong landas. Mga kaibigang dawista. Mga cultivators ng matuwid na paksayon. Dapat tayong pumunta para puksain ang demonyo. Si Ye Chen. Naging demonyo. Bakit naging demonyo si Ye Chen? Ye Chen. Ano ba talaga ang nangyari sa iyo? Muling tumawa si Yin Jiping. Haha. Si Ye Chen. Naging demonyo na. Si Ye Chen. Naging demonyo na. Muling ginamit ang Xianglong Zhang. Pinagpawisan din ng hayop. Ang pamilyang Qi ng Timog na Hangganan. Dumating na. Hindi pa rin namamatay. Pati ang pamilyang Wang ng Hilagang Chuan. Dumating na. Hindi sumunod sa matuwid na landas. Kusang loob na sumapi sa demonyo. Ngayon, tiyak na papatayin ka. Ang buhay ko bilang cultivator. Bakit hahayaang guluhin ng demonyong landas ang matuwid na landas? Demonyo, kung hindi ka mapupuksa ng matuwid na landas, mahihirapang tanggapin ng langit ang katarungan. Hehe, Ye Chen. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Anong krimen ang nagawa ko para gusto ninyo akong patayin? Iniwan mo ang daw. Sumapi sa demonyo. Hindi ba't sapat na iyon para patayin ka? Ako ay nasa matuwid na landas. Paano ko papayagan ang demonyo? Lingzhen Shangren. Maaari ko bang itanong? Ano ang matuwid? Ano ang demonyo? Ha ha ha.
Siyempre, ako ang matuwid. Ikaw ang demonyo. Ha ha ha. Ang pagkakaiba ng matuwid at demonyo. Napakasimple naman. Huwag nang magsayang pa ng laway sa kanya. Patayin siya. Tama, tama. Ang demonyong ito, kung hindi mapupuksa, mahihirapang tanggapin ng langit ang katarungan. Ang matandang ito ay ang patriarka ng pamilyang Qi ng Timog na Hangganan. Nagngangalang Qi Shenshen. Naimbestigahan ko na ang mga lugar na dinaanan ni Ye Chen. Mahigit ilang daang nayon. Mahigit 8,000 mortal. Lahat ay pinaslang niya. Natigilan si Ye Chen. Haha, lahat iyon. Ako ang pumatay. Halika, labanan mo ako. Tunay kang karapat-dapat mamatay. Nagpatuloy sa pagtawa ang hayop. Hehe, hayop ka. Huwag kang magmayabang. Nagpakawala ng patagang sandata si Ling Zhenshangren. Tinamaan si Ye Chen. Tumalsik ng malayo. Bumagsak sa bundok. Ang aking matuwid na paksayon. Hindi pinapayagan ang demonyo. Nagpakawala rin ng isang palaso si Jiping. Tinamaan si Ye Chen. Ang pagpuksa sa masamang demonyong ito. Dapat din akong tumulong. Daan-daang libong palaso ang pinakawalan. Kung may susunod na buhay, hayaan mo akong maging isang walang kapantay na Demon King. Isang boses ang umalingaw-ngaw. Tumigil kayo. Huli na nang dumating si Chu Zuaner. Si Ye Chen ay namatay ng miserable. Puno ng palaso ang katawan. Ang mga babaeng humahanga sa batang si Ye Chen ay humagulgol. Ye Chen, Ye Chen, gumising ka. Ye Chen, ang mamatay sa iyong mga bisig. Ang langit ay hindi naging malupit sa akin. Hindi ka maaaring mamatay. Hindi ka maaaring mamatay. Hindi pa ako nagiging nobyo mo. Kay Chu Zuaner ko, ako, ang pangalan ko ay Ye Chen. Tandaan mo ang pangalan ko. Sa susunod na buhay, sana'y magkita pa rin tayo. Si Chu Zuaner, sa sukdulang sakit, niyakap si Ye Chen. Sumigaw sa sakit, sina Baiyo at Yuer, magkayakap na umiiyak. Pati sina Zuan No at Luo Shi ay ganoon din. Pati si Jining Shuang ay napaiyak. Hayaan mong ihatid ka ni Guro pa uwi. Maaari kang umalis. Ngunit si Ye Chen ay dapat manatili. Chu Zuaner, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Tunay ngang, naghahanap ng kamatayan. Iwanan mo siya sa akin. Isang palad ng enerhiya ang papalapit. Isa pang palad ng enerhiya ang dumating para salagin ito. Sumigaw ng malakas si Zhuglao. Patay ka na. Gusto mo pang agawin ang bangkay. Siya ay demonyo. Ang bangkay ay dapat sunugin sa pagitan ng langit at lupa para ialay sa Howran Genki. Tama, siya ay demonyo. Ang bangkay ay hindi maaaring iwanan sa pagitan ng langit at lupa. Demons, my ass. Zhugyu, gusto mo bang gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa buong kalangitan? Gusto kong gawin. Ano ngayon? Kung hindi ka sang-ayon, halika't labanan mo ako. Ang pagpuksa sa demonyo at pagtatanggol sa Dao ay ang dakilang tungkulin ng aking Genki Hall. Ang sino mang humadlang sa akin, papatayin ko. Kung hindi ka natatakot mamatay, lumapit ka rito. Nagsalita si Dan Shen. Ang Dan Cheng ko, gustong dalhin si Ye Chen. Mayroon bang tatutol? Natahimik ang dalawang panig nang marinig ito. Dan Cheng. Bakit nakikialam ang Dan Cheng? Dan Shen. Hindi ba't ang Dan Cheng ay hindi nakikialam sa alitan ng mga paksayo ng dakilang Chu? Sinabi kong gusto kong dalhin si Ye Chen. Kung gusto mong dalhin si Ye Chen, nakikialam ka na sa alitan ng dakilang Chu. Mukhang ang mga alituntunin ng Dan Cheng ay ganoon lang pala. Isara mo ang bibig mong aso. Ang mga maruruming bagay ng dakilang Chu. Walang interes ang Dan Cheng ko na makisali. Si Ye Chen ay Dan Cheng na iginawad ng Dan Cheng ko. At isa pa siyang honorary disciple ng Dan Cheng. Gusto ko siyang dalhin. Subukan mong hadlangan. Pinatahimik ni Dan Shen si Ling Zhenshangren. Binuksan ni Dan Shen ang daan para kina Chu Zuaner at Ye Chen. Hintayin ninyo ako. Hindi sa hindi nagbabayad, kundi hindi pa dumarating ang oras. HMPH. Tumutulong ako sa matuwid na landas. Tanungin ko ang aking sarili. Wala akong kahihiyan. Ang iyong tanungin ko ang aking sarili. Wala akong kahihiyan, at ang iyong pananaw sa matuwid at masama ay parehong mababaw at hanggal. Magbabayad ka sa iyong pagkakamali ngayon. Ang matanda, dahil sa pagkamatay, ay nalock sa episode 2. Ano? Si Ye Chen. Patay na. Narinig kong naging demonyo raw. At saka, marami raw siyang pinatay na mortal.
Kaya lang siya pinagtulungang patayin ng 4 na puwersa ng dakilang Cho. HMPH. HMPH. Tunay na isang matigas ang buto na lalaki. Ipinako siya sa Guantian Cliff. Pagkatapos ay sunod-sunod na panyana hanggang mamatay. Mula simula hanggang wakas. Kahit isang sigaw ng sakit. Wala. Lumayas ka na. Si Ye Chen. Magiging demonyo. Kalokohan. Sinasabi ko, dalhin natin ang mga tao sa Timog Cho para protektahan siya. Lumayas ka na. Ngayon. Huli na ang lahat. Hay. Nakakapanghinayang. Ang daming puwersang humihikayat sa kanya. Pero sa huli, nangyari pa rin ito sa Henggayu sect. Isang talentong tulad niya. Kung maagang umalis sa Henggayu, baka hindi nangyari ang ganito. Kung alam ko lang na ganito. Noong araw na iyon, dapat pinilit ko siyang bumalik. Imposible ito. Imposible ito. Aking Yeya, kakahanap ko lang sa iyo. Bakit naging ganito? Bakit napaka hindi patas sa akin ng langit? Si Chu Zuner, sa tabi ni Ye Chen. Umiiyak ng may hinanakit. Hindi pa ako nagiging nobyo mo. Bakit ka namatay? Kung alam ko lang, noong araw na iyon, dapat pinilit ko siyang dalhin. Hao Tian Chen Ye, ang banal sa larangan ng Paildores, aking mahal. Ako, si Yang Ding Tian. 3 beses siyang inanyayahan. 3 beses tumanggi. Ayaw umalis sa Henggayu. Ang Henggayu ninyo, ganyan ba siyang pinoprotektahan? Nang marinig ang pangungutya ni Dan Shen, nagngit-ngit sa galit ang sect master. Tumalikod din si Zuglao at sinabing, lintik, nakakadismaya talaga, masama, puro masasamang tao, nakakamatay, ha ha ha. Iyan ang kahihinatnan kapag kinalaban mo ang Zhengyang sect ko. Ipaalam kay Shuyan, anuman ang halaga, kailangang nakawin ang katawan ni Ye Chen pabalik dito. Fa Lao, patay ka na, para saan pa ang katawan niya? Ang gusto ko ay, ang kaliwang mata niya iyon. Nagmulat ng mata si Ye Chen. Ito, nasaan ito? Hindi ba't patay na ako? Ito ba ang impyerno? Impyerno ng ulo mo, Long Ye. Ikaw ba yan? Sayang ang laway. Kung hindi ako, sino pa ba? Ikaw, patay ka na rin. Anak ng, buhay na buhay ako. Ginamit ko ang siyam mong clone bilang gabay para gamitin ang lihim na pamamaraan ng pagpapadala ng mensahe sa iyo. Clone. Ano naman ang gabay? Ako, hindi ba't patay na ako? Kung patay na ang katawan, hindi ba't mawawala na rin ang clone? Ang problema, hindi ka papatay. Hindi papatay. Ang nagbigay sa iyo ng immortal eye noon. Hindi ba sinabi sa iyo na sa kabilugan ng buwan, hindi dapat gamitin ang immortal eye? Ang senior na nagbigay sa akin ng immortal eye. Sinabi nga sa akin na hindi dapat gamitin ang immortal eye sa kabilugan ng buwan. Ngunit ako noon, malapit nang mamatay. Wala na akong pakialam sa mga iyon. Long Ye, bakit sa kabilugan ng buwan? Hindi maaaring gamitin ang immortal eye. Mukhang kailangang ipaliwanag sa iyo ang maluwalhating kasaysayan ng immortal eye. Ang Six Paths Immortal Eye ay isang heaven-defying na mata na kahit sa loob ng 10,000 taon. Walang sino man sa Immortal Tribe ang nagising. Napakaraming heaven-defying na lakas ang sangkot dito. Nang maglaon, pumasok ang Immortal Tribe sa pinakamaluwalhating panahon. Halos bawat 10,000 taon, mayroong nagigising na Six Paths Immortal Eye. Dahil din sa dominanteng Immortal Eye na iyon kaya natalo ang 10,000 lahi. Kaya naman, halos naging dominante ang Immortal Tribe sa buong panahon ng desolasyon. Ang dominanteng Six Paths Immortal Eye ay kinamuhian ng 10,000 lahi. Sabay-sabay na isinumpa ng mga lahi ang walang hanggang sumpa. Ang isinumpa ay ang heaven-defying na matang hindi dapat umiral sa mundong ito. Kasama na roon ang aking lahi ng sinaunang dragon ancestor. Kung gayon, ano ang kinalaman nito sa hindi paggamit ng immortal eye sa kabilugan ng buwan? Siyempre, may kinalaman. Sa panahon ng desolasyon, ang makapangyarihang Zuan Yu tribe ay sa kabilugan ng buwan. Nag-alay ng halos 1/4 ng kanilang mga miyembro para magbigay ng walang hanggang sumpa sa immortal eye. Kaya naman, sa kabilugan ng buwan, kapag ginamit ang immortal eye, magti-trigger ito ng isang malakas na sumpa. Mula noon, ang bilang ng mga immortal tribe na nagigising ang immortal eye ay unti-unting nabawasan. Hanggang sa panahon ng sinauna, natalo ng aking lahi ng sinaunang dragon ancestor ang immortal tribe. Dito nagtapos ang halos 1,000,000 taong pamumuno ng immortal tribe. TSK.
Nag-alay ng halos 1/3 ng mga miyembro, ang Zuan Yu tribe ba ay baliw? Ang paggamit mo ng Six Paths Immortal Eye ay nag-trigger ng sumpa ng Zuan Yu tribe. Dapat sana'y masamang bagay ito. Ngunit ang sumpang iyon ay nag-trigger sa Immortal Eye na magising ang isang uri ng heaven-defying na lakas. Iyon ang nakatulong sa iyong makatakas sa isang sakuna. Anong klaseng heaven-defying na lakas iyon? Iyon ay, oras at espasyo. Oras at espasyo. Talagang patay ka na. Ngunit noong namatay ka, binaligtad ng Immortal Eye ang oras at espasyo. Dinala ang iyong kaluluwa bago ka naging demonyo sa mundong kinaroroonan mo ngayon. Ang consciousness realm ng Immortal Eye. Tinatawag ito ng mga taga-Immortal Tribe na Immortal Void Realm. Ang ako ngayon ay ang ako bago naging demonyo. At isa lang akong kaluluwa. Kung gayon, bakit kumpleto ang aking mga alaala pagkatapos kong mamatay? Hindi ba't medyo magkasalungat iyon? Ikaw si Ye Chen bago naging demonyo. Siyempre, wala kang alaala pagkatapos maging demonyo. Kahit wala ka, mayroon ng Immortal Eye. Ang iyong mga alaala pagkatapos maging demonyo ay mananatili sa consciousness realm ng Immortal Eye. Ikaw ang may-ari ng Immortal Eye. Mamamana mo ang bahaging ito ng alaala. Kung gayon, naiintindihan mo na ba? Medyo naiintindihan ko na. Kung gayon, ano ba talaga ang estado ko ngayon? Ikaw si Ye Chen bago naging demonyo. Mayroon kang kaluluwa, ngunit wala kang katawan. Samantalang si Ye Chen na pinatay sa Guantian Cliff ay may katawan. Ngunit walang kaluluwa. Ang katawang iyon ang gagamitin para dalhin ang iyong kaluluwa. Hay, naiintindihan ko na. Kung gayon, kailan babalik ang aking kaluluwa sa aking katawan? Maaari ba akong mabuhay ulit? Kahit na binaligtad ng Immortal Eye ang oras at espasyo at nailigtas ka. Naapektuhan din ito ng sumpa. Ngayon, nasa selyadong estado ito. Ang iyong kaluluwa ngayon ay hindi makalabas. Kung gayon, kailan matatanggal ang selyo? Hintayin mo ang araw ng Chongyang. 9 ng Setyembre. Ang Immortal Eye ay naapektuhan ng profound yin power na kasama sa sumpang iyon. At sa araw ng Chongyang, 9 ng Setyembre, iyon ang araw na pinakamalakas ang utmost strong and utmost yang chi ng langit at lupa. Gagamitin ng Immortal Eye ang utmost strong and utmost yang chi para alisin ang profound yin power. Buksan ang selyo. HMPH. Ang araw ng Chongyang. 1 buwan pa. Guro, huwag mo sanang ilibing ang aking katawan. Haha, baka sunugin pa niya ang iyong bangkay. Hindi malayong mangyari. Hindi ko alam kung naibalik na ba ang bangkay ni Xian. Hindi ko dapat isinama ka sa landas ng paglilinang. Maghihiganti ako para sa iyo. Yin Jiping. Ang buhay ni Xian. Ang buhay ng 8,000 mortal, bawat isa ay utang na dugo. Gagamitin ko ang iyong ulo para ialay sa kanilang mga kaluluwa sa langit. Zheng Yang Sect. Qin Yan Sect. Pamilyang Qi ng Timog na Hangganan. Pamilyang Wang ng Hilagang Chuan, nilinlang ninyo ako. Ano? Hintayin ninyo. Kung hindi ko kayo pagbabayaran ng dugo sa dugo. Hindi ako si Ye. Pati na rin ikaw. Matandang asong si Ling Zhen. Kailangan mong mabuhay hanggang doon. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang matuwid. Kung ano ang demonyo. Ang bangkay ni Ye Chen ay hindi pa naililibing. Sina Chu Zuaner at Chu Linga. Hintayin ninyo ako. Yin Jiping. Ano pa ang masasabi mo? Alam ba ni Sect Master Martial Uncle kung bakit hinahanap ng disipulo? May lakas ng loob kang gumawa. Wala kang lakas ng loob na umamin. Ang disipulo, mula noong nakaraang beses na linlangin, ay laging masigasig na nagsasanay. Hindi alam kung ano ang nangyari. Nangangahas ka pang magsalita, hindi ka pa rin umaamin. Isang palad ng enerhiya ang muling lumipad. Samalag, Yang Dingtian. Napakagaling mo talaga. Guro, dapat mong tanungin kung ano ang ginawa niya. Ano ang ginawa ko? Bakit? Wala akong ginawang anuman. Ginamit ang masasamang paraan para linlangin si Ye Chen. Pinatay ng miserable ang disipulo ng Henghai Yuko sa ibang lugar. Hindi ka pa ba karapat-dapat mamatay? Huwag mong banggitin si Ye Chen sa akin. Nag-aral siya ng demonyong landas. Siya ay demonyo. Mabuti na siyang namatay. Kung buhay pa siya, isang atake ko lang. Patay na siya. HMPH. Noon, gusto pa ninyong gawing banal na anak ang isang demonyo. Tunay na isang katatawanan. Napakalaking katatawanan. Hindi siya demonyo. Haha, hindi demonyo. Ang 8,000 mortal ng kaharian ng Chu.
Sino ang pumatay? Kahit mortal na walang sandata. Kaya niyang saktan. Kung hindi siya demonyo, ano siya? Mayroong nanlinlang sa kanya. Ang mga mortal na iyon. Talagang hindi si Ye Chen ang pumatay. Hindi mo na kailangang magdahilan pa para sa kanya. Ang demonyo ay demonyo. Walang sino man ang makakapagbago sa katotohanan iyon. Hi, ako, si Yang Dingtian. Nagturo ng isang disipulong tulad mo. Tunay na isang kabiguan. HMPH. Mukhang dapat kong pag-isipan kung maaari ka pa bang maging sect master ng Henggayu. Si Yang Dingtian, sa sobrang sama ng loob, ay hindi makapagsalita. Kuya, ayos ka lang ba? Maaga o huli, masisira ang Henggayu sa kanilang mga kamay. Hating gabi, madilim ang buwan, makapal ang ulap, si Xiyan, nakahandusay sa tabi ng sirang haligi. Isang sinag ng gintong liwanag ang lumipad. Tumama sa katawan ni Xiyan. Lumitaw ang simbolo sa kanyang noo. Lagi tayong magkasama. Hindi na tayo magkakahiwalay pa. Ganito, napaka hindi komportable nito. Talagang hindi nila ako nararamdaman. Kung magpapatuloy ito, hindi kaya ako mamamatay sa gutom. Bata, baka bigyan kita ng isang set ng lihim na pamamaraan para sanayin mo. Ha? Anong lihim na pamamaraan iyon? Long Ye, ang mga lihim na pamamaraan ng iyong lahi ng sinaunang dragon. Walang mahina, lahat ay napaka-heaven-defying. Haha, bata ka pa, may paningin ka. Ang manuwang Lian Shenju na ito. Napakaangkop para sa iyong pagsasanay ngayon. Manuwang Lian Shenju, bakit parang pamilyar? Ang manuwang Lian Shenju at manuwang Lian Shenju. Iisa lang ang pagkakaiba sa salita. Ang dalawang lihim na pamamaraang ito. Magkamag-anak ba? Magkamag-anak ng ulo mo. Ito at ang iyong manuwang Lian Shenju. Tunay ngang may iisang pinagmulan. Ngunit hindi sila magkamag-anak, sila ay magkaaway. Sa huling bahagi ng panahon ng sinauna, walang tigil na naglalaban ang Man Tribe at Soul Tribe. Nang maglaon, nanalo ang Man Tribe, pumasok sa hanay ng siyam na sinaunang lahi. Ang dalawang lihim na pamamaraang ito ay parehong nilikha noong panahong iyon. HMPH. HMPH. Ang manuwang Lian Shenju. Napaka-abnormal. Kung gayon, ang kapatid nito, tiyak na hindi rin masama. Maaaring sabihing sinuwerte ka, bata. Ang kondisyon para sanayin ang manuwang Lian Shenju na ito ay ang taong nagsasanay ng kaluluwa ay dapat isang uri ng kidlat. Ang kidlat na ito ay maaaring Yin Thunder, Yang Thunder, Heavenly Thunder, Divine Thunder. Sa ganitong paraan lang matagumpay na matrigger ang paggana ng lihim na pamamaraan. Haha, hindi ba't ito ay espesyal na inihanda para sa akin? Tinamaan ng kidlat ang katawan ng batang si Ye Chen. Oo, ang sarap talaga. Ang talento ng batang ito. Hindi lang sa dakilang Chu. Kahit ilagay sa buong kalangitan at 10,000 larangan. Tiyak na mabibilang lang sa daliri. Ang pag-asa ko sa iyo. Mukhang isang tamang pagpili. Ang aura. Hanggang dito. Naputol. Xiyan. Saan ka ba talaga napunta? Makalipas ang 9 na oras. Nagmulat ng mata si Ye Chen. Phew, ang lihim na pamamaraang ito. Hindi talaga masama, Ye Chen. Huhuho, kapatid na Ye Chen. Sinabi mong bibisitahin mo ako sa Dancheng. Huhuho. Hi, noong araw na iyon, dapat pinilit kitang dalhin. Kapatid na Ye Chen, hindi ka tumupad sa iyong salita. Hindi ko inaasahan. Sa inyong mga puso, medyo mahalaga pala ako. Sabi ng lahat. Ang Samsara Talisman na ito ay makakatulong sa tao na sa susunod na buhay. Maipanganak sa isang mabuting pamilya. Hindi ko alam kung epektibo ba. Kapatid, huwag ka nang maging mapagmahal pa. Sa Kixi Festival, manalangin ka, gumawa ng isang hibla ng magkaparehong puso. Sa susunod na buhay, maghanap ka ng isang mabuting dalaga. Ito ang Tangzin Nut. Sa susunod na buhay, magiging mabubuting kapatid pa rin tayo. Ay. Bihirang makita silang seryoso ng isang beses. Talaga bang may susunod na buhay? Kung talagang mayroon, hay. Tunay ngang, naiinggit ang langit sa mga talentado. Nakakapanghinayang talaga. Junior sister, kailangang tiisin ang sakit. Salamat sa iyong pag-aalala, kuya. Ang Unopik ngayon, wala nang bakanteng upuan. Pakiusap, umuwi na kayo. Haha, kung gayon, hindi na kami mag-aabala pa. Lintik. Sa mga sandaling ito, dumarating para mang-inis ng tao. Hintayin ninyo ako. Pinga, bilisan mo.
Pumasok ka para magbigay-pugay sa iyong Ye Junior brother. Masunurin ang disipulo. Ang hayop na si Yin Jiping na iyon. Tunay na isang hayop. Mas masahol pa sa aso. Hi, Ye Junior brother. Ang lugar na ito ay hindi ka tinatanggap. Pakiusap, lumabas ka. Martial uncle. Naparito ako para magbigay-pugay kay Ye Chen. Kahit papaano, ako pa rin ang kanyang kuya. Karapat-dapat ka ba? Isang palad ang pinakawalan ni Chuling patungo sa hayop na si Yin Jiping. Tatlong iba pang daloy ng enerhiya ang lumitaw. Junior sister, si Jiping, dumating para magbigay-pugay sa namatay. Naaalala ang samahan ng magkakapatid. Ang ginagawa mong ito, medyo sobra na. Ako, sobra. Kayong mga aso. Junior sister, ang pagdating para magbigay-pugay ay isang panauhin. Huwag kang bastos. Sila pa rin. Si Chu Zuaner Junior sister. Naiintindihan ang pangkalahatang sitwasyon. Marunong ng tamang asal. Madaling sabihin. Madaling sabihin. Si Jiping ay nagbigay-pugay kay Martial Uncle. HMPH. HMPH. Tunay na isang hayop. Huwag kang mag-alala. Maaga o huli. Darating ang araw na papatayin kita. Ang ulo mong aso. Yin Jiping. Kung hindi kita papatayin, manunumpa akong hindi ako tao. Napakabuti. Ngunit, ang pagbibigay-pugay. Siyempre, dapat may itsura ng pagbibigay-pugay. Ngumiti si Chu Zuaner. Pagkatapos ay itinapon ng hayop na si Jiping. Lumipad ito ng paulit-ulit. Ha ha ha. Siguro, tunay ngang dominante. Chu Zuaner. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pagbibigay-pugay. Siyempre, dapat yumuko. Sa mga kahenerasyon, ang pagbibigay-pugay ay hindi kailangang yumuko. Pagkatapos, maaari ka nang umalis. Napakagaling mo, Junior sister. Mag-ayos ka ng mga tao para linisin ang sahig. Ang dumi na ng lugar na ito. Opo, Sect Master Senior Brother. Sect Master Senior Brother. Naghahanap ng ebidensya para isisi kay Ye Chen. Ano na? Wala pa rin. Si Shi Yan. Nawawala na rin ng maraming araw. Malamang na sila rin ang kumilos. Hanggang sa hindi ko na matiis at patayin siya. Sana'y huwag akong pigilan ni kuya. Lumayas ka para sa akin. Ang mga disipulong binugbog ay nagkalat. Akalain mo, si Hao Tian Zuwenjen ang dumating. Aking yeya, aking anak. Nang pumasok siya, natahimik ang lahat. Ang may puting buhok ay naghahatid sa may itim na buhok. Nakikita ang kanyang anak na nakahiga sa malamig na kama. Napakasakit ng kanyang puso. Bata, bakit kailangang ganito? Sino ba namang hindi nagkakamali? Nang marinig ito ni Ye Chen kay Long Ye, natahimik siya. Yeya, si ama, nandito para ihatid ka pauwi. Paumanhin, Daoist friend, hindi mo siya maaaring dalhin. Ako ang kanyang ama, sa kanyang katawan, dumadaloy ang dugo ng pamilyang Hao Tian. Gusto ko siyang iuwi. Ano ang hindi pwede? Dito rin ang kanyang tahanan. Tahanan, ha ha ha, ang anak ko, sa Henggayu, nilinlang hanggang mamatay. Ang Henggayu ninyo, talagang hindi siya naprotektahan. Ano man ang mangyari, hindi mo siya maaaring dalhin. Ano ang dahilan mo para pigilan ang kanyang tunay na ama na dalhin siya? Kami ang kanyang mga asawa. Nang marinig ito ni Hao Tian Zuwenjen, natigilan siya. Ang dahilan bang ito? Pwede na. Pati ang batang si Ye Chen ay nag-isip ng malalim. Bata, sa tingin mo ba, tatanungin ng tatay mo ang guro mo kung buntis siya sa anak mo? Lumayas ka sa ibang lugar para sa akin. HMPH. Nagbibiro lang ako. Huwag kang mag-alala. Tamad akong pansinin ka. Tumingin si Zuwenjen sa dalawang manugang sandali. Napabuntong hininga siya. Sige na. Kalimutan na natin. Kung naging manugang na ng pamilyang Hao Tian. Kung gayon, manatili kayo sa tabi ng aking anak. Tiyak na gagawin namin. Nang marinig ito ni Ye Chen, ngumiti siya. HMPH. HMPH. Ang dalawang asawang ito, hindi masama. Siyempre, ang paningin ko ba, maaaring magkamali. Ang dalawang ito, nagkaroon na ba kayo ng tunay na relasyon? Anak ng, lumayas ka para sa akin. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Lumipas ang 11 araw. Hay, bukas. Kailangang bumalik na ang kaluluwa. Sa wakas, malapit nang matapos ang pagtitiis. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Sino ang taong ito? Siya ba iyon? Hindi ba't ito si Getching? Ang guro ni Chiyang. Noon, pinilayan ko si Chiyang.
Tumakbo pa siya sa Yuno Peak para humingi ng paliwanag. Ha. Ngunit hindi siya pinansin ni Guro. Ano ang tinatawa-tawa mo dyan? Hating gabi na siyang lumitaw dito. Maaari bang may mabuting intensyon siya? Ay, lintik, malapit nang matapos. Haha, bata, lolo, magpalat ka na ng ibang lugar para sa iyo. Lintik, ang matandang ito, gustong nakawin ang aking katawan. Si Getching, dumaan sa liwanag ng buwan na parang isang dalubhasang magnanakaw. Bukas, babalik na ang aking kaluluwa. Matandang basura, malapit ka ng malasuan. Bumagsak siya sa lupa sa bilis ng isang pekeng Super Saiyan. Yuming Death General, ang Zhengyang Sect, magaling magplano. Ginamit ang Yuming Death General para maakit ang atensyon. Para si Getching, sa gitna ng gulo, ay madala ang aking katawan at tumakas. Hindi ito nakakagulat. Ang iyong immortal eye. Sino ba namang hindi magnanasa? Isang palad ng enerhiya ang lumipad mula sa malayo. Sinong nangangahas ng ganyan? Tinamaan ng isang atake ni Getching ang Yuming Death General. Nahipo ang puwit. Si Yuming Death General ba iyon? Isuko mo na ang iyong buhay. Hay, ano ito? Hindi ko makita, bakit may umatake sa ating Henggayu Sect? Sinong nangangahas ng ganyan? Hayagang gumagawa ng gulo. Long Ye, may paraan ba para masira ang selyo ng maaga para makabalik na ang aking kaluluwa? Kung kaya kong sirain, matagal ko nang ginawa, ako mismo ay nasa selyadong estado. At saka, ikaw pa ay nasa consciousness realm ng Immortal Eye. Kahit gusto kong makialam, hindi ko maabot. Hay, lintik, isang araw na lang. Isang pagsabog ang naganap. Nagpatuloy ito sa pangalawang pagsabog. Hindi ko alam kung sinong Daoist friend mula sa ang panig. Maaari bang magbigay ng kaunting mukha? Wala akong pakialam kung sino ka. Bilisan mong iwanan ng katawan. Maaari ka nang lumayas. Akalain mo, ikaw pala iyon. Tunay kang isang, habang nagpapanggap na birhen. Nagtatayo ng monumento ng kalinisan. Matandang asong si Lingzhen. Sobra ka na. Hay, tinamaan ng isang atake ng matandang si Lingzhen si Getching. Tumalsik ng 10 metro. Nahulog ang sako ng katawan. Ha. Ang Immortal Eye. Akin na. Paglingon pa lang. Hindi pa napupulot ang sako. Tinamaan agad ng isang enerhiya ng espada. Ito ang matandang si Anzo ng Zhengyang Sect. Katawan o buhay ang kailangan mo. Pumili ka. Sino ka para manggahas na pag nasaan ang katawang iyon? Mukhang hindi mo na kailangan ng iyong munting buhay. Ano? Ikaw lang ba? HMPH. Dalawang matandang aso. Sina Anzo at Lingzhen. Parehong lumitaw na. Talagang sikat ako. Ha? Si Getching. Habang nag-aaway ang dalawa, ay ninakaw ang sako. Isang sipa ang tumama ng diretso sa bibig ng matanda. Tumalsik ito sa puno. HMPH. Anong klaseng basura ang nangangahas ding makisaya? Isa na namang quasi-heaven realm. Sa isang iglap, 3 quasi-heaven realm ang dumating. Ngayon, ganyan na ba kababa ang halaga ng quasi-heaven realm? Tumigil ka para sa akin. Hindi mo ba naiintindihan ang patakaran ng nauna at nahuli? Bilisan mong lumayas para sa akin. Wala akong pakialam kung sino ang nauna. Kung sino ang makaagaw. Sa kanya na. Lumipad ang sako sa himpapawid. Ha. Aksidenteng napulot lang. Kitatawa pa lang. Tinamaan agad ng isang espadang tumagos sa katawan. Nangangahas kang patayin ang tao ko. Isa na namang dumating. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis ng nanay mo. 3 daloy ng quasi-heaven realm energy ang lumitaw. Ang formation na ito, medyo malaki na. Hating gabi na. Busog na. Walang magawa. Ano? Hindi kaya may kakaibang kayamanan ang lumitaw. Sa loob ng sakong iyon. Ano ba talaga ang laman? Napabuntong hininga ang taong nakaitim. Ngayon, napapalibutan na ako ng lahat. Si Qi Shensha ng pamilyang Qi ng Timog na Hangganan. Si Wang Yuanhua ng pamilyang Wang ng Hilagang Chuan. Si Zhao Qing ng Qingyuan Sect. Ang mga matatandang asong ito. Lahat ay dumating na. 32 Kunming Realm Peak. 9 na quasi-heaven realm. Ito ba'y gustong umakyat sa langit? Isang pambihirang talento. Nakakapanghinayang. Kung alam ko lang na si Ye Chen ay malilinlang. Kahit na maparusahan pa sa paglabag sa mga batas ng langit. Kikilos pa rin ako para iligtas siya. Banal na Panginoon. Ang Immortal Eye. Napakalaki ng kinalaman. Kumilos ka na. Hindi kaya dahil sa maliit.
Mawawala ang malaki. Ang mga usapin ng dakilang Chu. Hindi tayo dapat makialam. Zutian Samsarasil. Kung magkakaroon ng anumang pagkakamali, hindi kayang pasanin ng ating Xuanmen. Ang Dalua Zusian ay hindi kayang pasanin. Ang buong kalangitan at 10,000 larangan. Lalong hindi kayang pasanin. Hay, lahat ng bagay. Hayaan na lang mangyari ng natural. Ibigay mo ang sako. Iwanan mo iyan sa akin. Saluhin mo ang isang atake ko. Haha, noong ako'y sikat sa dakilang Chu. Hindi ka pa ipinapanganak. Buong gabi na. Anak nang, bigyan mo na ako ng isang malinaw na katapusan. Masyado ka nang nanlalamang sa iba. Ibalik mo ang aking disipulo. Ye Chen, nandito na ako. Ibalik mo ang aking disipulo. HMPH. HMPH. Hindi marunong sumukat ng sariling lakas. Tumalsik si Chu Zuener. Nagalit ng husto ang batang si Ye Chen. Tunay kang nakakatakot. Hay, saluhin mo ang isang espada ko. Ngumiti ang hindi kilalang tao. Haha, huwag kang tumakbo. Tumayo ka dyan para sa akin. Hulihin ang isda sa palanggana. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Itinapak ng taong ito ang kamay sa lupa. Teleportation formation. Haha, akin na siya. Nag-teleport ang hindi kilalang tao. Nawala. Walang tigil na tinatawag ni Chu Zuener si Ye Chen. Ang bibig ni Ye Chen. Ang guro niya ngayon ay duguan na. Pagkatapos ay sumigaw ng malakas. Zuener, Linga, hintayin ninyo akong bumalik. Mukhang ang taong ito, para maaga ang iyong katawan. Talagang nag-abala ng husto. Ito ang Void Grand Formation. Ang pagbuo ng ganito kalaking Void Grand Formation. Hindi biro. Mas matagal. Mas mabuti. Ang lakas ng Immortal Eye ay mabilis na bumabalik. Ang Profound Yin Power na iyon ay inaalis na rin ng Utmost Yang Qi. Kung bibilangin ng oras, malapit na, siguro, makakabalik na ang aking kaluluwa. Hahaha, ang Immortal Eye, sa wakas, akin na. Nagising si Ye Chen. Nagulat ang hindi kilalang tao. Tamang-tama lang ang oras. Inaktiba ni Ye Chen ang Amaterasu. Isang itim na vortex ang lumipad patungo sa kanya. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Sinaktan mo ang guro ko. Dapat kang mamatay. Nagpupumiglas ang hindi kilalang tao. Lintik, ang taong ito, baliw na. Lalong lumaki ang bitak sa kalawakan. Nahigop siya. HMPH. Ganyan lang ba? Immortal Eye Heavenly daw. Bukas. Lalong lumaki pa ang vortex. HMPH. Nahigop sa black hole space. Kahit ang koneksyon sa pagitan ng katawan at clone ay naputol na. Lumipat ang eksena sa ibang universo. Pati ang batang si Ye Chen ay nahigop. Long Ye, ito ba ang black hole space? Long Ye, ang black hole space. Kaya palang putulin ang koneksyon sa pagitan ng katawan at clone. Ang larong ito. Hindi masaya. Ang lugar na ito. Ayoko nang manatili pa kahit isang sandali. Inaktiba ng batang si Ye Chen ang Immortal Eye. Walang epekto. Sa halip, tumulo ang kanyang luha. Cough, cough. Nakakainis. Ang Immortal Eye power. Hindi pa bumabalik. Puno rin ng sugat ang katawan. Magpagaling muna ng sugat. Ginamit ni Ye Chen ang manuang Lian Shenju. Noon, gusto kong sirain ang puntod na ito. Pero hindi niya ako pinayagan. Ngayon, ito na lang ang natitirang puntod. Kapatid, hahanapin kita. Pati si Xian. Kapatid, hahanapin ko sa Timog Chu. Ako naman sa Hilagang Chu. Kahit hanapin pa sa dulo ng mundo. Kailangang mahanap sila. Makalipas ang 3 araw. Phew, ang Immortal Eye Power. Kailangan pa ng ilang panahon para bumalik. Dito, medyo nakakatakot. Lintik, lahat ito. Mga taong nakulong hanggang mamatay sa black hole space. Ano? HMPH. Matandang dragon. Nagsisimula ko nang maintindihan ang sinabi mo. Ang lugar na ito, walang spiritual energy. Kapag nahigop, malamang na mauubos hanggang sa huling patak ng dugo. Ang itim na itim, lalo kong iniisip. Lalo akong natatakot. HMPH. Ano iyon? Iyon ba ang demonic blood? Noon, isang patak lang ang nilamon. Pagkatapos ng demonization, ang lakas pandigma ay maaaring tumaas ng husto. Ngayon, ito, dapat may ilang dosenang patak. Kung lalamunin lahat, gaano katindi ang pagtaas ng lakas? Hindi ba't sinasabing ako ay demonyo? Yiki Hua Sanching. Kung gayon,
Magiging demonyo ako para makita ninyo. Mag-ingat ka sa pagpunta sa unahan. Panatilihin ang mataas na antas ng pagbabantay. Pagkuha ng demonic blood. Bilisan mong umatras. Hindi maganda. May nabasag. Ang lakas ng grabidad. Pinigilan ni Yechen. HMPH. Bilisan mong kunin ang demonic blood. Ang kamay ng clone ay malapit nang dumampi sa demonic blood. Napangiwi ang mukha ng clone. Ang sitwasyon ay napakatensyonado. Nag-isip ng malalim ang batang si Yechen. Hindi ako ayos. Saluhin mo ito. Ay, chuchomi oy. Phew. Ito. Sakop lang ng grabidad. Kung makatagpo ng ibang magulong lugar, malamang na diretso akong madudurog hanggang maging pulbos. Ito ba ang demonic blood na iyon? Inilagay ito ng batang si Yechen sa kanyang bibig. Lumitaw ang isang simbolo sa kanyang noo. Bakit, ang hitsura. Parang ang numero 1 sa Naruto. Ano? Sino ang nakakakita ng pagkakahawig? Mag-comment kayo, mga kapatid. Nag-ipon ng lakas si Yechen. Kitang-kita ang mga ugat sa kanyang mukha. Sumabog ang lakas. Napakatindi. Humihingal si Yechen. Ang simbolo, mula sa pula, naging lila. Pagkatapos ay sumigaw na naman ng malakas. Oh, paumanhin. Hindi ko naprotektahan ang kanyang katawan. Makatitiyak kayo, kahit sa dulo pa ng mundo. Tiyak na hahanapin ko siya pabalik. Si Hao Tianzuenjen, sa sobrang sakit, ay hindi makapagsalita. Umalis si Chu Zuaner at sinabing, babalik pa ako. Makalipas ang 9 na araw. Phew, ang immortal eye power. Sa wakas, bumalik na. Oras na para umalis sa impyernong lugar na ito. Xiao Xiang senior sister. Kailangang gayahin ka ni junior brother. Ang buhay ni Xian. Ang buhay ng 8,000 kaluluwa ng kaharian ng Chu. Yin Jiping, Ge Qing, Zheng Yang Sect, Qin Yan Sect, Pamilyang Qi, Pamilyang Wang, matandang asong si Ling Zhen. Ang utang ninyo sa akin. Sisingilin ko isa-isa. Immortal Eye Heavenly daw. Bukas. Nagbukas ang isang spatial vortex. Phew, mas maganda pa rin sa labas. Sa wakas, nakalabas na rin. Akala ko'y gusto mo nang manatili roon para magpasko. Ano? HMPH. Zhengyang Realm ika-9 na antas. Nag-cheat ka. Ha, kahit hangin. Matamis pa. Ha ha ha. Bakit ka nakasuot ng maskara? HMPH. Sa noo. Bakit may nakasulat pang patay? HMPH. Sa tingin mo ba'y bakit? Gusto kong magbago ng mod. Hindi pwede. Isang pagsabog ang naganap. Takbo pa. Ha ha ha. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagpumiglas. Si Hao Tianxiu. Ano ang ginagawa niya sa Timogchu? Sa tingin mo ba'y bakit? Ikaw ngayon ay nasa Hilagang Shenkang Yuan. Noong pumasok ako sa black hole space, malinaw na nasa Timogchu pa ako. Bakit paglabas ko, nasa Hilagang Chu na? At saka, ito ay nasa pinakahilaga, napakalapit sa Hilagang Chu. Ang iyong spatial passage noon. Nagbitak, lumitaw ang ganitong uri ng super-dimensional displacement. Maaaring sabihing swerte na iyon. Ang Hilagang Shenkang Yuan. Mahigit 8 milyong milya ang layo mula sa Timogchu. Ako, kahit lumipad pa ng walang tigil. Araw at gabi, kailangan kong lumipad ng mahigit 10 taon. HMPH. Ibigay mo lahat ng dapat mong ibigay. Maaari kitang bigyan ng isang mabilis na kamatayan. Ha ha ha, huwag kang magmayabang. Shiyu Junior Sister, bakit kailangang ganito? Ang inyong pamilyang Hautian ngayon. Ganyan na rin. Ano pa ang ipanglalaban ninyo sa aming pamilyang Yin-Yang? Mas mabuti pang sumunod ka sa akin. Kuya, aalagaan kitang mabuti. Peste, sino ka para manggahas na dungisan ang aming binibini? Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang bibig. Patayin ninyo ang matandang ito para sa akin. Binibini, umalis ka na. Ingat ka, matandang Yang. Shiyu Junior Sister, ang kalaban mo ay ako. Nagbanggaan ang 2 panloob na lakas. Ngumiti ang binatang may lilang buhok. Nasugatan si Shiyu. Hinawakan niya ang dalaga. Pagkatapos ay itinulak pataas. Mahigpit na hinawakan ng espada. Tatapusin na sana niya si Shiyu. Tinawag ni matandang Yang ang pangalan ng binibini. Ganito na ba ang katapusan? Ama, ina, natatakot si Shiyu na hindi na makakabalik. Isang anino ang biglang lumitaw.
Sinipa ang hayop na may lilang buhok. Nagkalat ang alikabok. Binuhat ni Ye Chen si Shiyu. Lumipad pataas. Tiningnan ang hayop na walang tigil na sumusuka ng dugo. Sino ka? Sa tingin mo, sino ako? Kung gayon, mamatay ka na. Ginamit ni Ye Chen ang kamay para salagin ang atake. Kamay lang. Sinira ang spirit artifact. Mamatay ka na, mga hayop. Ang dalaga ay nagtago sa likod ni Ye Chen. Ang batang si Ye Chen ay naglaro ng pusa't daga. Ang mga alipores ay sumigaw. Batang Panginoon! Batang Panginoon! Lumapit si Ye Chen. Pagkatapos ay nagpakawala ng isang atake. Ang ikatlong batang Panginoon. Pinatay na. Gusto kong magbayad ka. Muling gumamit si Ye Chen ng pana. Ang disipulong may puting mata ay sumuka ng dugo. Sa labanang ito, si Ye Chen ang nangibabaw. Ikaw. Anak ng nanay mo. Phew. Ang mga gamit niya. Akin na. Hindi kayo maaaring makipag-agawan sa akin. Nagulat ang dalaga. Oh, ang malaking kabutihan ng Ginoo. Si Shiyu ay itatatak sa puso. Kung hindi dahil sa pagkilos ng Ginoo, kami ngayon ay tiyak na patay na. Maliit na bagay lang. Sila, bakit nila kayo tinutugis? Kami ay mula sa pamilyang Hautian. Sa pagkakataong ito, bumaba kami ng bundok para kumuha ng spirit peel para kay ama. Hindi inaasahang sa daan. Nakatagpo kami ng pagtugis ng pamilyang Yin-Yang. Kumuha ng spirit peel. Ang iyong ama. Nasugatan. Cough. Ang patriarka. Ilang araw na ang nakalipas. Nagkagulo sa Timog Chu. Nagtamo ng panloob na pinsala. Hindi maalis. Nagkagulo sa Timog Chu. Ang pamilyang Hautian. 8 milyong milya ang layo mula sa Timog Chu. Hay, bakit pumunta sa Timog Chu para gumawa ng gulo? Ginoo, hindi mo alam. Si Ye Chen ng Henggayu sect sa Timog Chu ay aking kapatid. Siya ay pinaratangan na naging demonyo. Ipinako hanggang mamatay sa Guantian Cliff. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay ninakaw pa. Agad na nagalit si ama. Pinangunahan ng paggulo sa Timog Chu. Ngunit napalibutan siya ng maraming puwersa ng Timog Chu. Malubhang nasugatan. Muntik nang mamatay. Nagtamo ng panloob na pinsala. Hindi maalis. Hindi ko inaasahan. Siya pala. Napabuntong hininga si Ye Chen. Umupo ang dalawa. Gagamutin ko kayong dalawa. Gagamutin. Iyon ba ay tunay na apoy? Ang Immortal Fire. Nagbago na ng kulay. Ginoo. Isa ka bang Peel Master? Maaaring sabihing ganoon. Munting kaibigan. Sa murang edad mong iyan. Mayroon ka ng ganitong lakas. Tiyak na nasa Fendian list ka ng Dakilang Chu. Ano? Ang ranggo ng lakas pandigma ng nakababatang henerasyon ng Dakilang Chu. Bawat 10 taon ay ina-update. Hindi tinitingnan ng kultibasyon. Tanging lakas pandigma lang. Ang sinumang disipulong may malakas na lakas pandigma, karaniwang lilito sa Fendian list. Ang gumawa ng Fendian list ng Dakilang Chu ay laging isang misteryo. Ngunit ang tiyak, ang ranggo ng Fendian list sa Dakilang Chu ay napakapatas. Ang Fendian list ng Dakilang Chu. Ngayon, sino ang nasa unang pwesto? Ang unang pwesto ay si Yin Jiping, ang banal na anak ng Henggayu sect. Ang host, na may 70% pagkakatugma. Siya na naman. Nagpatuloy si Ye Chen sa paggamot. Napabuntong hininga ang dalawa. Ginoo, kanina, nang banggitin ang nasa unang pwesto sa Fendian list, bigla kang nagkaroon ng intensyong pumatay. Kapag nakakakita ng mataas ang ranggo, gusto ko lang siyang labanan. Oh, ganoon ba? Mayroon ka bang kumpletong ranggo ng Fendian list? Ipakikita ko sa iyo. Si Jining Shuang ang pangalawa. Hindi naman nakakagulat. Pangatlo, pang-apat, pang-5, si Shangguan Hanyo, ang kapatid ni Shangguan Yuer. Ang pamilyang Shangguan. Mayroon pa palang nakatagong eksperto na tulad nito. Sina Wei Wenjuo, Li Zhongzhen, Rong Yun, Jin Yueyan, nasa ika-70 ilang pwesto. Kilala mo ba silang apat? Tama. Alam mo ba? Sa totoo lang, ang iyong pagkakakilanlan ay napakadaling hulaan. Madaling hulaan. Paano mo nahulaan? Binibini. Ang galing mo. Ha, sa iyong lakas pandigma, tiyak na nasa top 100 ka ng Fendian list. Pagkatapos, ang 100 tao, marami na iyon. Hihihi. Marami nga sila, ngunit ang mga Peel Masters ay 9 lang. Pagkatapos, lintik, minaliit ko ang IQ niya. Sa mga iyon, 8 ang nakita ko na.
Ang ika-siyam ay si Qin Yu. Qin Yu, tama ba ang hula ko? Maaaring sabihing tama ka. Ganito, ang pagpapalit ng isang balat ay medyo maganda rin. Salamat sa iyo. Kung wala ka, patay na sana ako. Ilang beses ka nang nagpasalamat. Kahit ilang beses pa magpasalamat. Hindi sapat, Ginoong Qin. Kung may kailangan kayo sa pamilyang Hautian namin, sabihin ninyo lang. Tiyak na tutulungan ko kayo. Kung sinabi mo na, talagang may isang bagay. Ang pamilyang Hautian. Tiyak na mayroong teleportation formation o malaking void grand formation. Maaari ko bang hiramin? Siyempre, maaari. Dadalhin kita sa aming bahay. Maaari ko ring ipakilala sa iyo ang aking pamilya. Tiyak na magugustuhan ka rin nila. Si Hautian Zuwenjen ay naguukit ng larawan ni Ye Chen sa isang piraso ng kahoy. Nakaupo siya. Si Shiyu ba ang dumating? Anak ko. Ama, bakit ang dami mo ng puting buhok? Si ama, baka tumatanda na. Nang marinig ito ni Ye Chen, nalungkot ang kanyang mga mata. Ang binatang ito ay, siya si Qin Yu. Nakababatang si Qin Yu. Nagbibigay pugay kay Hautian Sr. Si Qin Yu ba yon sa Fenbian list? Tama, sa pagkakataong ito. Kung hindi dahil sa kanya, baka patay na ako. Lumabas ka na naman ba para maghanap ng spirit pill para kay ama? Huwag ka nang makulit pa. Sa pagkakataong ito, ayos lang iyon. Nakatagpo mo si Ginoong Qin. Hindi naman maaaring laging swertehin ng ganito. Baka sakaling may epekto. Salamat, Ginoong Qin. Kung may kailangan ka sa pamilyang Hautian, sabihin mo lang. Madali lang ito. Ang malaking kabutihan ni Ginoong Qin. Ano man ang sabihin, kailangan kong gampanan ang aking tungkulin bilang punong abala. Mayroon. Gustong gamitin ni Ginoong Qin ang teleportation formation ng aming pamilya. Senior, masyado kang formal. Halika, Ginoong Qin. Kami ay magbibigay pugay sa iyo ng isang tagay. Salamat, Senior. Ginoong Qin, bakit may nakaukit na salitang galit sa iyong mukha? Kapatid, baliw ka ba? Mayroon bang nagtatanong ng ganyan? Nagtanong lang ako ng basta-basta. At saka, si Ginoong Qin, wala namang sinabi. Bakit ka nagagalit? Manahimik ka. Kung hindi ka magsalita, walang magsasabing pipi ka. Umubo si Zuwenjen. Cough. Ayos lang ako. Panloob na pinsala, kahit quasi-heaven realm cultivation. Wala ring magawa. Patriarka. Dumating na ang grupo ni Chang Tianzhenren.